New Anthony Edwards 1 highest basketball shoes mabibili lamang sa halagang $3,499. I-click lamang ang link sa comment section. Isang kamanghamanghang comeback. Ang Boston Celtics ay nakapaglaro na ng 12 playoff games bago ang linggo. At sa mga larong iyon, ang mga team na may double-digit lead sa Boston ay nangyari sa 10 beses. Sa kalagitnaan sa ikatlong quarter ng Game 3 ng Eastern Conference Finals, ang Indiana Pacers na naglalaro ng walang Tyrese Haliburton ay may 18-point lead. Ang Celtics na may 2-0 lead sa serye ay hindi kailangan ng larong ito at tiyak na hindi sila ang desperadong team. Ngunit sa pagkakataong ito, sila'y bumalik. Napigilan nila ang mataas na powered offense ng Pacers sa 27 points sa 35 possessions sa last 18 minutes at si Jrue Holiday ay ang gumawa ng malalaking plays sa parehong dulo ng court upang tiyakin ang isang 114-111 na panalo na naglagay sa kanila sa isang panalo na lang patungo sa NBA Finals. Narito ang ilang mga notes, numero at film habang nanalo ang Celtics sa kanilang ika-6 na sunod na laro at inilagay ang Pacers sa bingit sa elimination. Una, malalaking defensive plays ng Celtics all-defense combo. Parehong si Holiday at Derrick White ay pinangalanan sa all-defensive second team noong isang linggo at ang kanilang husay ay kitang-kita sa buong Game 3. Habang pareho silang 6'4" na guards, pareho silang nakaka-defend sa loob. Madalas may advantage sa sukat ang Pacers sa post noong linggo, ngunit bihira silang makapuntos gamit ang mga kalamangan na iyon. Sa maagang laro, ito ay ang 6'11" na si Miles Turner laban kay White na pinatalsik ang turnaround jumper ni Turner. Ilang possessions kalaunan, nakuha ni White ang post-stop laban kay Isaiah Jackson. Sa huling bahagi sa unang quarter, pinilit ni Holiday si Turner na mag-double dribble. Ang Pacers ay nakakapuntos pa rin ng mahusay sa first 30 minutes, ngunit gumawa ng mas malalaking plays ang mga guards ng Celtics sa huli. Sa unang possession ng Pacers sa ika-4 na quarter, si Turner ay nag-roll patungo sa rim at tila gagawin ng isang layup, ngunit si White ay iniwan ng kanyang tao at nakuha ang kanyang ika-4 na block sa laro. Si Holiday ay may isang block lamang, ngunit may 3 steals kung saan ang huli ang pinakamalaking defensive play ng Game 3. Nang ang Celtics ay 1 puntos lamang ang lead, si Pacers guard Andrew Nembhard ay may bola sa transition, tumatakbo sa kaliwang bahagi ng court. Pinutol ni Holiday ang kanyang daan, ngunit nawalan ng balanse. Si Nembhard ay nag-dribble behind the back, kumuha ng isang sandali upang ipagpatuloy ang atake, na nagpapahintulot kay Holiday na makabawi at pigilan muli ito. Sa pagkakataong ito, siya ay patungo sa gitna ng paint. Habang pinipigilan niya ang pasulong na momentum ni Nembhard, napigilan ni Holiday ito at nakuha ang importanteng steal sa laro. Sa palagay ko, siya ay isang right-hand driver, sabi ni Holiday tungkol kay Nembhard pagkatapos ng laro. Napaka-agresibo niya buong gabi. Mahusay na player, nagkaroon ng mahusay na laro. Ngunit gumawa lang ako ng play. Parang hinulaan ko ang kanyang kanang kamay at nakuha ang steal. Ang Celtics ay nakalamang sa Pacers sa transition sa bawat isa sa huling 2 laro. At ang pagkakaiba sa Game 3 ay ang isa sa mga pinakamahusay na halimbawa sa individual transition defense na makikita mo kailanman. Pangalawa, malaking pagkakaiba mula sa labas ng arc. Isa pang malaking play sa stretch na iyon ay isang wide-open corner 3 mula kay Horford sa isang kamanghamanghang behind-the-back pass mula kay Tatum. Habang ang Pacers ay nag-switched, si Tatum na may 36 points, 8 assists, 0 turnovers ay ang isang tao na nakakapag-bend sa depensa at madalas na si Horford ang nakikinabang, nagsiset ng screens at gumagawa sa open space. Ang 37-year-old na naghahanap pa rin sa kanyang unang championship sa kanyang ika-17 season ay nagtala ng 23 points na nag-shoot ng 7 for 12 mula sa labas ng arc. Ang kanyang 7 tres ay isang career high sa 1,258 sa kabuuang laro sa pinagsamang regular season at playoffs at 2 higit pa sa nagawa ng Pacers bilang isang team sa Game 3. Ang 16 for 46 sa 35% mark ng Celtics mula sa 3-point range ay mas mababa kaysa sa league average, ngunit ang 46 3-point attempts na iyon ay nag-account para sa 55% sa kanilang total shots at higit sa 2 beses ang dami sa Pacers na may 5 for 22 attempt.
Ang Pacers ay isang +28 sa paint sa larong ito, ngunit ang Celtics ay isang +33 mula beyond the arc. Ngayon ay mayroon ng 6 na laro sa playoffs na ito, kung saan ang isang team ay gumawa ng hindi bababa sa more than 10 3-pointers kaysa sa kanilang kalaban. Ang Celtics ay naging sangkot sa 4 sa 6 na larong iyon. Ang unang 3 ay sa unang round laban sa Miami at nanalo sa 3 sa 4. Pangatlo, gumawa ng creative play ang Pacers sa last seconds, ngunit hindi umubra. Hindi kailangang tumbasan ng Pacers ang Celtics mula sa 3-point line. Kailangan lang nila ng 3 puntos pagkatapos ng steal ni Holiday at kasunod na free throws na nagbigay sa Celtics ng 3-point lead. At si Pacers coach Rick Carlisle ay naging malikhain sa kanyang timeout na may 1.7 seconds na natitira. Pinapila niya ang 4 na tao sa backcourt, halos parang mga football receiver sa isang 4th and long sa sitwasyon. Si Doug McDermott ay nag-screen sa defender ni Aaron Nesmith na nagbigay daan kay Nesmith na tumakbo ng open sa malapit sa corner. Ngunit ang kanyang fadeaway 3-pointer ay nagkulang sa buzzer. Si Mazzulla ay nakita na ang formation na iyon dati. Ngunit ang offensive team ay maaaring magpatakbo ng iba't ibang pattern mula dito sa bawat oras. Ito ay isang napakagandang play, sabi niya. Hindi ito predictable. Talagang mahirap itong bantayan. Nakakuha sila ng magandang shot. Ang ilan dito ay kakailanganin ng swerte. Kung pumasok ang shot na yon, mag-iiba ang usapan natin ngayon. Sa ngayon, maaaring tapusin ng Celtics ang serye na ito sa Game 4 sa Martes. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa series na ito? Sa ibang balita naman mga kaibigan, si Luka Doncic at Kyrie Irving ay parehong umiskor ng 33 points at ginawa ng Dallas Mavericks ang lahat ng mahahalagang plays sa huling bahagi ng laro para talunin ng Minnesota Timberwolves sa 116-107 nitong Lunes para sa 3-0 lead sa Western Conference Finals. Ang Mavericks ay nagtapos sa laro sa pamamagitan sa 14-3 run, nanalo sa kanilang ikalimang sunod-sunod na playoff game matapos iniwan ni Derek Lively ang laro dahil sa sprained neck nang aksidenteng tamaan siya sa ulo sa tuhod ni Karl Anthony Towns. Wala pang team sa kasaysayan ng NBA playoffs ang nakabawi mula sa 3-0 down. Ang Game 4 ay sa Miyerkules sa Dallas. Sinasabi lang namin na kailangan pa namin ng isa. Kailangan pa namin ng isa, sabi ni Doncic. Hindi pa tapos ang series. May kamangha-manghang team sila, kaya hindi pa tapos. Kailangan pa naming makuha ang isa. At pagkatapos, kung makuha namin ang isa, kailangan pa namin ng iba. Sinimulan ni PJ Washington ang mapagpasyang run sa pamamagitan sa corner 3-pointer matapos ipasa ni Doncic kay Irving na ipinasa naman ang bola kay Washington. Ang co-stars ay nag-take over mula doon. Nag-shoot si Doncic sa isang shot sa loob ng lane para sa 4 na puntos na kalamangan. Dinala ni Irving ang crowd sa pamamagitan sa isang jumper habang bumabagsak at nakita ni Doncic si Daniel Gafford para sa isang alley-oop dunk para dalhin ang score sa 113-105 na kalamangan na may 34 seconds na lang matapos mablock ni Gafford ang layup attempt ni Mike Conley sa kabilang dulo. Tinatangka nila akong i-double team sa buong laro. Tinatangka ring i-double si Kai, kaya't ginagawa lamang naming mas maganda ang aming laro, sabi ni Doncic. Lahat ay nakakatanggap ng bola, lahat ay naglalaro. Iyan ay kamanghamanghang panalo. Alam mo, pagdating sa huling bahagi ng laro, kami ay nag-e-execute. Si Anthony Edwards ay may 26 points para sa Wolves, ngunit 4 lang ang nagawa nitong puntos matapos umiskor ng 8 sunod-sunod na puntos para sa Minnesota upang makuha nila ang tie sa ikatlong quarter. Si Towns ay umiskor ng 14 points, ngunit hindi na ipasok ang kahit isa sa kanyang 8 3-pointers, kabilang ang isa na may 4-point deficit sa natitirang 1.25 minutes. Matapos makuha ang 104-102 lead sa pamamagitan sa floater ni Kyle Anderson na may 5 minuto pa, pumalya ang Minnesota sa 7 sunod-sunod na shots. Kailangan mong subukang umiskor kasama nila, sabi ni Wolves coach Chris Finch. Sa buong serye, nahihirapan kaming tapusin ang mga laro. Ang 3 minutong laro na nilalaro namin, natatalo kami. Matapos nga ang laro, usap-usapan ngayon kung ano nga ba ang sinabi ni Luka dito kay Ant-Man. Saying to Anthony Edwards, I can't say. it's not TV appropriate? Well, you kind of mentioned it, but nobody's ever come back from 0-3, so how do you keep this team level-headed and ready to rock?
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.